Ngayon po ay samahan niyo po ako ngayong gabi. Para pag-usapan po natin yung kabutihan ng Panginoon. Nasa isang buwan na ito, pinag-usapan po natin yung omnipotence attribute of God. Amen? Hallelujah. Na katangian na siya lamang po at meron. Amen? At natutunan natin na kapag paano kung malaman mo na ang Diyos nga ay omnipotent, siya ay makapangyarihan, ano yung magbabago sa buhay mo? Amen? So natutunan po natin yan na mag-respond, hallelujah, sa Diyos na makapangyarihan. Amen. At ngayong gabi, nais ko lang po na magbigay ng dalawang bagay, dalawang diin. Nais kong bigyan ng diin itong dalawang bagay na ito sa atin. Amen. So yung ating pong topic, aking pong topic po ngayon ay omnipotent, God's ability in our incapability. Ephesians chapter 3 verse 20 says, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us." Kaya pag sinabi natin, God omnipotent, He is all-powerful, having unlimited power, authority, and capability. Kaya sabi po doon, unlimited power, authority, and capability. He is able to do anything. He is absolute control and dominance without restriction or limitation. Okay? Kaya at ngayong gabi, nais ko lang pong ibahagi sa bawat isa. Kasi doon pa lang po sa ating pong teksto, sabi doon, who is able to do immeasurably. Pag sinabi po natin immeasurable, incapable of being measured. Amen? We are incapable na sukatin, hallelujah, yung kayang gawin at isipin, hallelujah, yung kayang gawin ng Diyos, hallelujah, sa ating pong mga buhay. Kaya ability, pag sinabi nating ability, yan po ay kakayahan. Pag sinabi nating incapability, yan po yung kabaliktaran nito, kawalan ng kakayahan. Or lacking capacity, not having the necessary ability, qualification, or strength to perform some specified act or function. Kaya nakita po natin mga kapatid. So una, tignan po natin yung ating mga sarili na wala ang Diyos. Kaya kapag wala ang Diyos sa ating pong buhay, even now, sabi nga, tayo bilang tao, we are limited. Amen? At kapag wala ang Diyos sa ating pong buhay, sabi po riyan, we are incapable. Marami po tayong hindi kayang gawin. At hindi ka-qualify. Amen? Hallelujah. Kung tumingin lang po tayo sa ating sarili na wala ang Diyos. But because God is within us, yung mga hindi qualified, kinwalify ng Panginoon. Amen? Sabi nga, God qualifies the unqualified. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon pong gabi, ito po yung binigay po sa akin ng Panginoon. Sa kabila po ng mga bagay na kahinaan po natin, kasi po ang antonyms po ng omnipotent is powerless, limited, restricted, mortal. Yan po tayo eh. Amen? We are restricted, we are powerless, we are helpless. Pero ngayong gabi, hallelujah, yung nais ipaunawa sa atin ng Panginoon is makita mo at ang bawat isa sa atin yung kayang gawin ng Diyos, hallelujah, sa buhay mo at hindi yung kaya mo lang gawin. Amen? So do not settle in your incapabilities, settle in God's capabilities. Kaya ilang mga bagay po ang nais kong bigyang diin kung saan mapapatunayan ang kakayanan ng Diyos sa ating mga kahinaan. Amen? Kaya at alam niyo po habang nag-aaral po ako ng mensahe na ito, at kasi mahilig po akong magtingin kung ano ibig sabihin ng isang word. Amen? Ano yung synonyms niya, ano yung antonyms. Habang nagsisearch po ako, amen, hallelujah, yung meaning ng omnipotence, napakarami. Dominion, amen, hallelujah. Kaya napakaraming meaning ng omnipotence. Tapos tinignan ko yung antonyms, napakakonti lang. Powerless, helpless, restricted,
Amen? Pero pag tinignan mo yung ibig sabihin nun, ang daming synonyms. Ibig sabihin, doon pa lang po sa ibig sabihin ng ating pong topic, hallelujah, immeasurable ang kakayanan ng Diyos. Compared, hallelujah, sa ating kaya lang. Amen. Hallelujah. Kaya nais patunayan ng Panginoon ngayong gabi, number 1, in our limitations, He is limitless. Amen? Hallelujah. Kaya sabi po sa una po mga kapatid, He has the ability to create. Kaya sa Genesis chapter 1 verse 1, hallelujah, nakita po natin na ang Diyos po, hallelujah, ang siyang creator ng lahat ng creation. Amen? Sabi diyan, nang simulang likain ng Diyos ang lupa at langit. So sabi diyan, ang langit at lupa, ang Diyos po ang siyang lumikha. Kaya ngayong gabi makita mo na ikaw ay creation at lahat ng mga pangangailangan mo, create lang ng isang Diyos na creator. Amen? Hallelujah. Kaya makita mo, sabi nga sa Jeremiah 32, nothing is too hard for Him. Remember that we are just a creation and we have a creator. He knows you more than anyone in the world. Kaya yung katabi mo, amen, marahil kilala ka niyan, pero mas kilala ka ng Diyos. Marahil nalalapitan mo yan, naiiyakan mo yan, amen, pero mas alam ng Diyos kung ano yung deepest needs niya. Amen? Sabi nga kanina, every cry of your heart. Amen? Hallelujah. Therefore, He knows your every need. He knows every cry of your heart. Sabi po sa Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Saan ba tayo nahihirapan? Amen? Sabi po doon, mayaman ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. He actually creates from nothing to something. Meron po ba nun sa atin? Pag inisip mo, amen, hallelujah, na magkaroon ng isang bagay na ito, magkaroon ako ng 10,000, biglang dumating. Wala, di ba? But God, from nothing, He can create to something. Amen? Hallelujah. Kaya, from our limited sources, He creates. Mula sa mga limitado nating pinagkukunan and resources, nagke-create ang Diyos. From our limited access, He creates and open access. So sa mga magulang, huwag kang dumepende dun sa kaya mo nang gawin para sa mga pamilya mo. Dumepende ka sa kayang gawin ng Diyos para sa kanila. Sa mga anak, dahil anak din ako, huwag kang umasa sa kayang ibigay sa iyo ng magulang mo, umasa ka sa kayang isupply ng Diyos sa buhay mo. Students, trust in God's wisdom and provision for your education. Amen? Marahil ikaw ay high school, amen, di mo na alam kung paano ka makakapag-aral ng college. Humingi ka sa Panginoon. Amen? Dahil sa buhay ko po, bago po ako na mag-aaral po ng college, wala po kaming maraming pera. Amen? Pero kinonect ako ng Panginoon doon sa kapitbahay namin na coordinator ni Mayor at na-avail yung scholarship. At yun yung naging paumpisa ng aking pong pag-aaral. So ngayon pong gabi, hallelujah, marahil may mga estudyante dito, nag-aalala ka, hindi mo alam, amen, kung saan mo kukunin yung susunod mo na pang tuition. Amen? Hallelujah. Sabi po doon, He will supply. Amen? Sabi po sa kanyang salita, God will supply every need of yours. Amen? Hallelujah. Kaya, workers and employees, business owners, meron po ba dito? Mga empleyado, meron ba? Pas nga yung kamay. Mga business owners, kahit online, alam ko pong marami po dito na nagne-negosyo. Okay? Huwag kang dumepende at tumingin sa kaya mong gawin at ibigay. Tumingin ka sa kayang gawin ng Diyos sa trabaho at negosyo mo. Amen? Dahil ako rin po ay dumating sa time bilang isang empleyado na dumating sa time na, kasi po, challenge po sa
challenge po na mag-manage ng mall ngayon dahil marami pong online applications, maraming online shopping. Amen? Yun po yung kalaban ngayon ng mga malls. Kaya nag-i-innovate po talaga. Amen? So dumating ako sa time na gagawin ko. Nagsasarahan sila. Hingi talaga ako ng wisdom sa Panginoon. Okay? At yun, naalala ko po yung house church natin sa Lagro. Si Jericho Rosales, kapangalan ng artista. Si Echo, ayan. At ano po siya, house church natin siya dati at naging milyonaryo na siya ngayon, international. At pinaalala siya sa akin ng Panginoon, marami siyang hawak na influencer. At sabi ko, wow, praise the Lord. Amen? Andyan lang pala yung provide na ni Lord. Okay? Bago mo pa kailanganin, matagal na panahon, kinekita ka na niya, pinaalala lang sa'yo ngayon. Ganon din yung gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? So, noon pa man, kung sino yung mga nakaharap mong tao, meron niyang kinalaman, hallelujah, sa tagumpay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? At ayun, pinag-connecta po kami at hinihintay ko lang yung kanyang proposal. Amen? Pero natutuwa yung management, hallelujah, sa bagay na yan. Kaya ganun din po sa buhay ng bawat isa. Kaya hingi lang tayo at lumapit lang tayo sa Panginoon. Kaya kahit saan ka, amen, anuman yung sitwasyon mo, hallelujah, kahit saang lugar ka, kikilos ang Diyos sa buhay mo kapag nagsimula kang lumuhod at manalangin, magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Amen. Number 2, He gives power to the powerless. Amen. Kaya ang Diyos, hallelujah, sabi nga, ano po yung meron tayo? On our own, we are impotent, we are powerless, we are weak, we are helpless and ineffective. But God has power, dominion, and control. Sabi sa Job 42 verse 2, I know that you can do all things, no purpose of you can be thwarted. Sabi diyan, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng iyong balakid. Amen? Kaya kilala po natin si Job. Amen? Hallelujah, napakayaman niya. Pero dumating po siya sa punto na nawala. Amen? Talagang nawala, nasimot lahat ng meron siya. Maging yung mga anak niya. Amen? Namatay. Biruin mo yung 7,000 tupa, kinidlatan lang, patay na agad. Yung pagmamay-ari niya. Amen? Kaya grabe yung nawala sa kanya kasama yung kanyang mga anak. At sabi pa ng asawa niya sa dulo, nung siya'y nagkasakit, nagkasugat mula ulo hanggang paa, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Meron na ba nagsabi niyan sa atin? Sabi, mamatay ka na lang para hindi ka mahirapan. Amen? O kaya, baka option mo na lang yan na, Lord, kunin mo na ako para hindi ko na ito maranasan. Amen? Baka meron na nagsasabi po niyan. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong gabi, sabi ng Panginoon, sabi ni Job, naunawaan niya eh. Amen? Hallelujah. Nung siya'y naging tapat sa Diyos, nakita ng Diyos yung puso niya, nasabi doon, kahit ano man, yun na yung nangyari, ni wala siyang sinabing laban sa Diyos, ni hindi siya nagreklamo sa Panginoon. At ano yung ginawa ng Diyos? Dinoble. Amen? Kung ano yung meron siya dati, de-restore ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, He is able to do anything. Ganon din sa buhay mo. Kasi nga, He is the author of authority. Lahat ng authority galing sa Diyos. Amen? So let His word speak in your weaknesses. Amen? Yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan po nito, hindi po nagbabago mula po noon hanggang ngayon. Amen? Yung kapangyarihan po nito, nagbago man po yung pananaw ng tao, pero ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Una, letter A, He is your salvation. God is our salvation. Amen? In flesh, we are a sinner and helpless. And no matter what we do, we cannot save ourselves from the penalty of sin. But God has the power to save. Sabi sa Romans 5 verse 8, basahin nga natin. Kaya sabi po dyan, but God has the power to save. So sa sarili po natin mga kapatid, hindi po natin kayang iligtas yung sarili natin. Yung kasalanan, amen, hallelujah,
hindi natin kayang linisin yun sa ating pong mga sarili. Hallelujah. Hindi natin kayang bilhin yung kaligtasan. Pero nandito ka, kinahabagan ka ng Panginoon. Okay? Sapagkat siya'y may kapangyarihan na ikaw ay iligtas. Bigyan ng panibagong buhay. Letter B, you are in need of His strength to overcome. Kaya we are powerless on our own to overcome sin and temptation. But because of the Holy Spirit, we can overcome. Sabi nga dun sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Kaya merong Panginoong Yesus na namatay sa krus para patawarin yung mga kasalanan mo, para tubusin ka sa iyong mga nagawang kasalanan. Amen? Hallelujah. Kaya lalo na po sa ating pong panahon, na yung paggawa ng kasalanan ay normal lang. Amen? Pwede itong gawin, isang bagay na to kasi ginagawa naman ng marami. At parang nagiging normal na lang. Yun po yung nakakatakot sa panahon po natin ngayon. Amen? Yung pagsusugal, nagiging normal na lang po yan. Amen? Hallelujah. Yung panonood ng mga porn. Amen? Hallelujah. At marami pang iba, nagiging normal na lang yan kasi ginagawa ng marami. But, sin is sin. Ang Word of God hindi nagbabago. Amen? The same pa din. But God has the power. He has strength to overcome. Meron pong kapangyarihan ng Diyos. From our weaknesses, kaya niya tayong bigyan ng kalakasan. Ano lang dapat yung maging laman ng puso natin? Maging laman ng puso mo. Sumunod sa Panginoon, makinig, amen, hallelujah, at magpakumbaba. At bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen? So, letter C, He has the power to change you into His image. Amen? Di ba po, ang Panginoon, pag nakilala natin siya sa ating buhay, makikilala natin kung ano yung mga pagkukulang natin sa Kanya. At matututunan natin yung repentance, yung pagsisisi. Sabi nga, yung pagsisisi is changing the way you think. Amen? So, babaguhin ito yung pag-iisip mo. Amen? Babaguhin ito yung pag-iisip mo, yung laman ng iyong puso. Hallelujah. So, with this love and forgiveness, you can learn through repentance. Sabi diyan, you cannot do it on your own. You need God. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Para matutunan po ito. So let God in control of everything. Amen? Sa lahat ng mga bagay na hindi mo makontrol. Amen? Kaya pinaalala po sa akin na yung story ni Moses. Amen? Kaya naalala niyo po ba yung story ni Moses? Nung nahati po ang dagat. Amen? Sa pamamagitan po ng kanyang buhay para makadaan yung Israelites mula sa pagkaalipin. Amen. Nandun po sila sa punto na wala na silang matakbuhan. Amen. Kundi yung dagat. So, hinahabol sila ng kaaway at nandun po sila sa puntong wala nang mapuntahan. Pag tumalon sila sa dagat, patay sila lahat. Pero nandyan na yung kaaway. But God made a way. Amen? Hallelujah. Sumunod si Moses na lingkod niya. Hallelujah. Yung kanyang tungkod. Amen? Ibinaling po doon sa tubig at nahati po ang dagat. Sabi po doon, yung kapangyari sa pamamagitan ng malakas na hangin, natuyo, amen, hallelujah, yung lupa na kanilang daraanan. Kaya ganun din po sa atin ang ating Diyos. May mga bagay na hindi natin makontrol, amen, hallelujah. Pero ang Diyos, He makes a way. Amen? Kaya tandaan po natin yan ngayong gabi. At isa pa po sa mga bagay na natanggap natin mula sa Diyos is His grace. Yung biyaya ng Diyos. Na ibig sabihin ng God's grace, God's ability in your incapability. Kaya maraming salamat sa ating Diyos na buhay dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa ating po mga buhay. Amen? Kaya ngayong gabi, lahat po ng mga natutunan natin, natanggap natin, hallelujah, hayaan mo na mag-shine sa buhay mo. Sabi nga, tayo ay signage. Di ba yung signage, sinasabi niya kung ano yung ina-advertise niya. So ikaw, signage ka ng Diyos. Amen? Signage ka ng Diyos para makita ng lahat ng tao na ang Diyos ay makapangyarihan sa buhay mo. Amen?
Hallelujah. Kaya yun lang po yung nais ko pong i-share sa bawat isa ngayong gabi. Kaya sa Diyos po ang papuri.